Hello people! Merry Christmas sa ating For today, dahil Pasko, ito yung celebration namin ni Belle. Nagluto ako ng leche flan, puto bongbong at pansit bihon. Sinabay ko to sa lunch serye namin today. O diba ang daming ganap sa kusina, pero nasingit ko pa rin itong Inuna ko muna tong caramelized sugar para sa leche flan. It's 1/3 cup ng white sugar, pwede naman brown. Gusto ko yung mapait-pait na konti, yung caramelized sugar. Then, set aside muna natin yun para mag-set. Kailangan natin dyan ng 10 large egg. Kaso lang, yung aking itlog dyan ay small yung iba medium. So, nagdagdag ako ng 2. Nagiging 12 yan. Egg yolk lang yung kailangan natin. So, yung egg yolk lang yung kinukuha ko dyan ng dahan-dahan. Malinis po yung kamay ko. Yung white naman, ilagay ko muna yan sa fridge para sa mga susunod na araw na yan natin gagawin. Hindi yan masasayang. Then, wala tayong condensed milk. Hindi ko na napakita. Hindi ko na na-film. Nagmuha tayo ng homemade condensed milk. Nakagamit ako dyan ng 1 1/4 cup homemade condensed milk at mga 1 to 2 tablespoon ng vanilla essence. And gumamit tayo ng lemon zest para mawala yung lansa. Pwede naman dayap kung meron kayong dayap or kalamansi. Wala akong evaporated milk kaya fresh milk na 1.5 cup. And that's it. Meron na tayong leche flan. Haluin natin yang mabuti na walang bubbles, dahan-dahan ng paghalo. And then ilagay natin yun sa nakaset na caramelized sugar. And gumamit ako dyan ng salaan. Kailangan natin yan i-strain para mawala yung mga buo-buo at mga bubbles. Loaded yung aking burner kaya ilagay natin yan sa oven. Kung walang oven, pwede naman i-steam. Pag sa oven natin ilagay, kailangan natin lagyan ng hot water dyan sa kabilang pan and then bago yung lanyera na pinaglagyan ng egg yolk or yung mixture. Pinay ko yan ng 325 Fahrenheit ng 1 hour. After kong nasalang yung leche flan ay nagluto na ako agad ng lunch ng mga amo, and after ng lunch ng mga amo, ito na yon yung bihon. I-separate na lang natin yung lunch serye for mga amo para hindi tayo magkalito-lito and sobrang haba na rin ng video. So itong bihon, nagisa na tayo ng sibuyas, bawang, and meron tayong leftover na atay. Yun yung nilagay natin and kunting chicken breast. Naglagay tayo ng tuyo, oyster sauce, paminta. Yun na yung pangpalasa natin dyan. Then naglagay tayo ng tubig. Itong pansit bihon, matagal na namin itong craving sa karaang linggo pa ni Belle. Lagi naming iniisip na parang masarap kumain ng pansit bihon. Pero sabi ko, saka na pagka magpasko na dahil doon lang tayo magluto. Pinakulo ko saglit yung chicken with the water. Tapos ilagay na natin yung bihon at yung gulay. Sinabay ko yung bihon at yung carrots and bell pepper para hindi siya malanta. And then ilagay natin yung cabbage. Dito wala talagang spirit of Christmas sa bansang ito kasi nga this is Muslim country and hindi sila nagse-celebrate ng Pasko. Kaya swertihan na lang talaga sa mga amo na i-greet ka or hinahayaan kang kumain ng gusto mo or mag-celebrate ka ng solo mo, or mas better kung meron kang kasama kagaya namin ni Belle dito na dalawa kami at makahanap kami ng paraan kung paano namin i-celebrate yung mga ganitong holidays. Naranasan ko rin dati mag-isa dito, mga 2 taon ata yun na ako lang nagse-celebrate ng Pasko. Walang greetings from mga amo, walang luto, walang pagkain, natulog isa lang. Isa to sa mga malungkot na pagdadaanan naming mga OFW dito, especially kung ikaw lang mag-isa sa bahay. Pero ganun pa man, patuloy pa rin kaming katatag at nagsisikap dito para sa pamilya. Tara, kain muna tayo. Ito yung kinain ko. Ito yung lunch serye ng mga amo. Natakam ako dahil medyo matagal na rin akong hindi nakatikim nito. Matagal ko nang hindi naluto. Ito ay shish barak. Medyo mahaba-haba din tong video kaya siniparit ko tong serye na to. Ang shish barak ay ano yan siya, parang may flour, may dough, tapos yung laman ay may karne. So matagal yan. Actually, hindi ko nga yan natapos na pagbabalot. Nagbalot lang ako ng enough lang para sa kanila kanina. Yung the rest, bukas ko na ipagpatuloy yun at ilalagay ko lang naman yun sa freezer. At yung pinaka-lunch naman talaga namin ni Belle, itong bihon. Kakahango ko lang yan, mainit pa kaya masarap kainin. Pagkatapos ko dyan kumain ay yung inasikaso ko naman ay yung puto bumbong. Para pagkatapos sa mga amo kumain, sabay nahuhugasan, sabay malinisan yung kusina. Tapos yung mga pinagluluto ko dyan, inakyatan namin sa kwarto ni Belle at doon na kami kumain. Kumain din kami kasabay ng 12:00 sa Pilipinas. Kasi paghintayin namin yung
alas 12 dito, parang ang weird dahil natutulog na yung taga Pinas. Tapos may pasok pa bukas yung mga alaga kaya maaga din kaming magising. After nga namin kumain dyan, sinunod ko na agad itong puto bongbong. Meron akong 500 grams glutinous rice flour. Last year, gumawa din tayo nito. Pero yung gawa natin noon, wala tayong ube flavor. Kaya this time, sobrang excited ko dahil ito talaga, tunay talaga na puto bongbong. Yung tubig ko dyan, tinansya-tansya ko lang. Tansyahin nyo, pwede nyo namang tansyahin. Ito yung aking ube flavor from Philippines pa to, McCormick. Salamat sa nagbigay, si Heater. Salamat talaga sa yung ubi na binigay. Sobrang tagalan namin ito maubos ni Belle. Hindi pa nga yan ang alahati. And meron pa tayong powder na ubi flavor. Yung tubig dyan, dinahandahan ko kasi wala na akong ibang or wala na tayong extra na glutinous flour. Kaya dinahandahan ko yung tubig para tansyahin. Kailangan lang natin magkaroon ng mixture na smooth pero hindi masyadong watery. Kaya para hindi tayo mahirapan maggadgad mamaya dahil after yan na mix, gagadgarin natin yan. Yung texture niyan parang clay dough. Pag nawala ng puti-puti at na-mix na lahat, ganyan na yung itsura niya. And kumuha ako ng baking pan na round. Depende sa inyo kung ano yung paggagamitan nyo. Pwede naman yung foil or i-shape nyo yung foil na palag. Parang tunay talaga na puto bongbong. Pero pareho lang naman talaga yung outcome, guys. Huwag nyo na nating pahirapan yung sarili natin. Kakainin na naman din natin to. Hindi naman natin ibibenta. Sa pagputo bongbong, ganito lang yung gawa ko, madali pa. Super dali lang nito dahil direkta na yan siya sa lutuan. Ito na yung paglulutuan natin. Naglagay na ako ng star margarine dyan para madali siyang makuha or hindi siya madikit. And kailangan natin gumamit ng ganyan na grater or ano bang tawag dyan. Basta kailangan natin gadgarin yan ng ganyan para magkaroon tayo ng texture na talagang puto bongbong. Super dali lang talaga gumawa ng puto bongbong at napakasarap pa ng kanina to. Kinapalan ko na yung paglagay or dinamihan ko na kasi nga panghanda natin ito para siyang cake ba kumbaga. Dinamihan ko na tapos malaki. And gumamit tayo ng improvise steamer. Dahil wala tayong steamer. Nakita nyo yung wire rack kanina and pinatong ko lang. And in-steam ko lang yun ng mga 15 to 20 minutes until mag-glossy na yung texture. And kanina nagpabili ako ng fresh grated na coconut kaso lang walang grated. Yung nabili ay natanggal na sa bao pero nakaslice. So ang ginawa namin, tinanggal namin yung pinaka-black na part tapos ilagay sa food processor. Okay na yung ating puto bongbong mixture. Naluto na siya. Ganyan na yung itsura niya. Nag-glossy na and iba na yung kulay. Ubing-ubi na talaga siya. Naglagay ako ng margarine dyan, grated na fresh coconut. Naglagay tayo ng muscovado sugar. Pero depende sa inyo kung condensed milk lang or muscovado lang, wala ng condensed milk. Depende yan sa inyo. Ako naglagay ako both. Yun lang naman yung pangpatamis natin dahil yung ating mixture kanina ay wala naman yung asukal. And naglagay tayo ng ginadgad na cheese. Mas masarap. Mas marami yung cheese, mas masarap. Yung malaking naluto natin, yun yung panghanda. Ito naman pang taste test. Tidings for Christmas and a happy new year. Merry Christmas. Dati walang condensed milk, di ba? Ito yun eh. Muscovado. Yummers. May minamarites ako ba? What? Then patapos na kami, naka-cool down na yung ating leche flan. Naluto na yan siya kanina sa oven and pina-cool down ko, nilagay ko sa freezer ng konti, sa freezer ng mga 15 minutes para madali siyang malamig and mag-set. Tapos ito na, binaliktad ko na bago ko inakit sa taas para hindi na masyadong maraming dadalhin. And ito yung aking sit up. Nag-sit up ako ng konti. Very light. Nakagawa pa ako ng mini Christmas tree dyan sa wall ng improvise lang. At least meron. Maya-maya naman ay nagsipagkainan na yung taga Pilipinas kaya kumain na rin kami.
Sakto, dinner time din namin dito. Itong leche flan na to, super creamy. Ito pa rin yung leche flan natin. Mula noon hanggang ngayon, ito pa rin yung recipe natin, hindi nagbago. And yung lasa, sobrang creamy, napakasarap. Sakto lang talaga yung tamis. So pag walang oven, pwede naman yan steam. Mahinang mahina yung apoy para hindi siya magiging scrambled. So yun lang for today's video. Merry Christmas sa lahat. Maraming salamat sa panonood at susuporta. It's really melt in your mouth. Anong binibili mo, Mengay? Ang pagkain niyo pala, na binili. Mengay. Si Mengay, binili. Bawas na yung pansit. Bawas na din yung Hintay lang yung mga ibang ano nyo. puto bumbong.